Josue Kapitulo 23. Ipinapaalala ni Josue sa Israel ang tipan. At nangyari pagkaraan ng maraming araw, nang mabigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot, at si Josue ay matanda na at puspos ng mga taon. Na tinawag ni Josue ang buong Israel, ang kanilang mga matanda, at ang kanilang mga pangulo, at ang kanilang mga hukom at ang kanilang mga pinuno, at sinabi sa kanila, ako'y matanda na at puspos ng mga taon. At inyong nakita ang lahat na ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo, sapagkat ipinakipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Diyos. Narito, aking binahagi sa inyo ang mga bansang ito na nang-alabi, upang maging mana sa inyong mga lipi, mula sa Jordan pati ng lahat na bansa na aking inihiwalay, hanggang sa malaking dagat na dakong nilulubugan ng araw. At itataboy sila ng Panginoon ninyong Diyos mula sa harap ninyo, at palalayasin sila sa inyong paningin, at inyong aariin ang kanilang lupain na gaya ng sinalita ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo. Kaya't kayo'y magpakatapang na mabuti na ingatan at gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises na huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. Na huwag kayong pumasok sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalalabi sa gitna ninyo, huwag din ninyong banggitin ang pangalan ng kanilang mga Diyos, ni magpasumpa sa pangalan ng mga yaon, ni maglingkod sa mga yaon, ni yumukod sa mga yaon. Kundi lumakip kayo sa Panginoon ninyong Diyos, na gaya ng inyong ginawa hanggang sa araw na ito. Sapagkat pinalayas ng Panginoon sa harap ninyo ang mga malaking bansa at malakas, ngunit tungkol sa inyo, ay walang tao na tumayo sa harap ninyo hanggang sa araw na ito. Isang lalaki sa inyo ay hahabol sa 1,000, sapagkat ipinakikipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Diyos, gaya ng sinalita niya sa inyo. Magpakaingat nga kayong mabuti sa inyong sarili, na inyong ibigin ang Panginoon ninyong Diyos. Kung inyong ang tatalikuran sa anumang paraan at lalakip sa nang-alabi sa mga bansang ito, sa mga ito na nang-alabi sa gitna ninyo, at kayo'y mag-aasawa sa kanila, at kayo'y lalakip sa kanila, at sila sa inyo, ay tatalastasan ninyong lubos na hindi pa palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila'y magiging saylo at lalang sa inyo, at panghampas sa inyong tagiliran at mga tinak sa inyong mga mata hanggang sa kayo'y malipol dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. At, narito, sa araw na ito ay yumayaon ako sa lakad ng buong lupa, at inyong talastas sa inyong buong puso at sa inyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na sinalita ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo, lahat ay nangyari sa inyo, wala kahit isang bagay na nagkulang. At mangyayari, na kung paanong ang lahat ng mga mabuting bagay ay nangyari sa inyo na sinalita sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, ay gayon dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng mga masamang bagay, hanggang sa kayo'y malipol niya dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Pagka inyong sinalangsang ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos, na kanyang iniutos sa inyo, at yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos at yumukod sa mga yaon, ang galit nga ng Panginoon ay mag-aalab laban sa inyo, at kayo'y malilipol na madali sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. Josue Kapitulo 24. Pagpapanibago ng tipan. At pinisan ni Josue ang lahat ng mga lipi ng Israel sa Sikhem, at tinawag ang mga matanda ng Israel at ang kanilang mga pangulo, at ang kanilang mga hukom, at ang kanilang mga pinuno, at sila'y nagsiharap sa Diyos. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dako roon ng ilog, na dili ibat si Ter, na ama ni Abraham at ama ni Nahor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. At kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa dako roon ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Canaan, at pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. At ibinigay ko kay Isaac si Jacob at si Esau, at ibinigay ko kay Esau ang bundok ng Seir upang ariin, at si Jacob at ang kanyang mga anak ay bumabang pumasok sa Ehipto. At aking sinugo si Moises at si Aaron, at sinalot ko ang Ehipto, ayon sa aking ginawa sa gitna ni Yaon, at pagkatapos ay inilabas ko kayo. At inilabas ko ang inyong mga magulang sa Ehipto, at kayo'y naparoon sa dagat, at hinabol ng mga taga-Ehipto ang inyong mga magulang, ng mga karo at ng mga nangangabayo hanggang sa dagat na mapula.
At nang sila'y dumaing sa Panginoon ay nilagyan niya ng kadiliman ang pagitan ninyo at ang mga taga-Ehipto, at itinabon ang dagat sa kanila, at tinaakpan sila, at nakita ng inyong mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto at kayo'y tumahan sa ilang na malaon. At ipinasok ko kayo sa lupain ng mga Amorreo, na tumatahan sa dako roon ng Jordan, at sila'y nakipagbaka sa inyo, at ibinigay ko sila sa inyong kamay, at inyong inari ang kanilang lupain, at nilipol ko sila sa harap ninyo. Nang magkagayo'y tumindig si Balak na anak ni Zippor, na hari sa Moab, at dumigma laban sa Israel, at siya'y nagsugo at tinawag si Balaam na anak ni Beor, upang sampain kayo. Ngunit hindi ko din inig si Balaam, kaya't binasbasan nga niya kayo, gayon iniligtas ko kayo sa kanyang kamay. At kayo'y tumawid sa Jordan at dumating sa Jericho, at ang mga tao sa Jericho ay nakipaglaban sa inyo, ang Amorreo, at ang Pherezea, at ang Cananeo, at ang Hetheo, at ang Gergeseo, ang Hevo, at ang Jebuso, at ibinigay ko sila sa inyong kamay. At sinugo ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo, na siyang nagtaboy sa kanila sa harap ninyo, sa makatuwid bagay sa dalawang hari ng mga Amorreo, hindi sa pamamagitan ng inyong tebak, ni ng inyong busog. At aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo binukid, at ng mga bayang hindi ninyo itinayo, at inyong tinatahanan, at mga ubasan at mga olibuhan na hindi ninyo itinanam ay inyong kinakain. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon, at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan, at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. At ang bayan ay sumagot at nagsabi, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ang Panginoon sa paglilingkod sa ibang mga Diyos. Sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay siyang nagsampa sa atin at sa ating mga magulang mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin, at siyang gumawa ng mga dakilang tandang yaon sa ating paningin, at iningatan tayo sa lahat ng daan na ating pinarunan, at sa gitna ng lahat ng mga bayan na ating dinaanan. At itinaboy ng Panginoon sa harap natin ang lahat ng mga bayan, ang mga Amorreo na tumahan sa lupain, kaya't kami ay maglilingkod din sa Panginoon, sapagkat siya'y ating Diyos. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y hindi makapaglilingkod sa Panginoon, sapagkat siya'y isang banal na Diyos, siya'y mapanibughuang Diyos, hindi niya ipatatawad ang inyong pagsalangsang ni ang inyong mga kasalanan. Kung inyong pabayaan ang Panginoon, at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. At sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili sa inyo ang Panginoon, upang paglangkuran siya, at sinabi nila, kami ay mga saksi. Ngayon ngay alisin ninyo, sabi niya, ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ikiling ninyo ang inyong puso sa Panginoon, na Diyos ng Israel. At sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran, at ang kanyang tinig ay aming didinggin. Sa gayo'y nakipagtipan si Josue sa bayan ng araw na yaon, at nilagdaan niya sila ng palatuntunan at ng ayos sa Sikhem. At sinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan ng Diyos, at siya'y kumuha ng malaking bato, at inilagay sa lilim ng ensina na nasa tabi ng santuaryo ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa buong bayan, narito, ang batong ito ay magiging saksi laban sa atin, sapagkat narinig nito ang lahat ng mga salita ng Panginoon, na kanyang sinalita sa atin, ito nga'y magiging saksi laban sa inyo, baka ninyo itakwil ang inyong Diyos. Sa gayo'y pinapagpaalam ni Josue ang bayan, bawat isa sa kanyang mana. Ang kamatayan ni Josue at ni Eleazar. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na si Josue, na anak ni Nun na lingkod ng Panginoon, ay namatay na may 110 taon ang gulang. At inilibing nila siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnath-Sera, na nasa lupaing maburol ng Ephraim sa hilagan ng bundok ng Gaas. At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue, at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue at nakilala ang lahat na gawa ng Panginoon, na kanyang ginawa sa Israel.
At ang mga buto ni Jose, na isinampa ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto ay inilibing nila sa Sikhem, sa putol ng lupa na binili ni Jacob sa mga anak ni Himor na ama ni Sikhem ng 100 putol na salapi, at mga naging mana ng mga anak ni Jose. At namatay si Eleazar na anak ni Aaron, at inilibing nila siya sa burol ni Finis na kanyang anak na nabigay sa kanya sa lupaing maburol ng Ephraim.